Mananatili pa rin sa evacuation center ang ilang pamilya sa Quezon City na nakatira sa gilid ng creek dahil sa takot na tumaas muli ang tubig. Parating sanhi ng baha ay basura at ngayong bagyong Enteng, umabot sa 4,000 kilo ng basura ang nakolekta ng QC Sanitary Department. May balitang A to Z si Ace Cruz. Sa evacuation center pa rin ng barangay Doña Imelda magpapalipas ng gabi, si Erica kasama ng anak. Lumikas kasi silang mag-anak nitong manalasang bagyong Enteng. Ayaw na po namin maranasan yung bagyong Karina po, na nakakakayat po kami ng bubong. Kaya lumikas na po kami agad. May trauma na siya sa tuwing bumubuhos ang ulan. Kasi yung bagyong Karina po kasi, yung habang nag-aakyat po kami ng gamit, pataas po ng pataas yung tubig. Nakababad po kami sa baha habang naghihintay po kami ng rescue. Naglagay na ng flood marking ang barangay para magsilbing babala sa mga residente malapit sa creek kung dapat nang mag-evacuate. Ayon sa pamunuan ng barangay Doña Imelda, nagsisilbing catch basin ang kanilang lugar sa tuwing may sama ng panahon. Bakit? Ito'y dahil dulo na ito ng lungsod ng Quezon, habang boundary naman ng lungsod ng Maynila at ng lungsod ng San Juan. Kung kahit gano'n na lang, ang kanilang paalala sa mga residente malapit dito sa creek na lumikas na sa tuwing may malakas na ulan dahil sira na nga ang retaining wall na ito. Sa ngayon, aabot sa 12 pamilya o mahigit sa 30 katao ang nasa multipurpose gym ng barangay. Sila, nandito talagang sila ng kusa na ngayon na lumilikas. Ayaw na nilang umabot. May posibilidad pa ngayong kanilang ang bahay nila . Pagtabing ilog plus 3, so umabot sila ng 13 feet ang lalim doon. Bukod sa pagkain, sinisiguro rin ng barangay ang kalusugan ng mga evacuees, partikular sa banta ng leptospirosis. Ang una mo kasing minomonitor sa isang evacuation site, sino ang may lagnat, sino ang may ubo-sipon, tapos nagbigay ka ng prophylaxis kasi kung nag-wade sila sa flood. Issue rin tuwing bumabaha ang basura. Sa bagyong Enteng, umabot sa 450 sako ng basura ang nakolekta ng QC Department of Sanitary and Cleanup Works, katumbas ng 4,000 kilo ng basura. Kaya malaking trabaho ang paglilinis sa mga estero gaya sa kahaba ng Araneta Avenue. Comparatively mas konti yung inanod na basura as of this weekend na nakita ron sa video over nung mga ibang araw na naglilinis tayo. Ang nahahakot na basura sa Araneta Creek are typically plastics. Apilan ng lokal na pamahalaan mag-segregate at magtapon ng maayos dahil basura ang pangunahing dahilan kung bakit mabilis magbaha sa iba't ibang lugar. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz.